Hello guys, hello mga classmate, hello mga ka-anxiety. Naririto na naman ako upang magbahagi sa inyo ng mga kaalaman at karanasan kung paano ko ba na-overcome ang aking anxiety disorder. Samahan nyo ako guys, tara. Utangin nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi na nagbago, nakayanan ko to dahil nandiyan ka. Ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagka-anxiety disorder, kaya alam ko yung hirap ng pagkakaroon nito. Kung isa ka man sa nagsasuffer ng anxiety disorder, maaaring tapusin mo itong video na ito. Baka makapulot ka ng knowledge, may apply mo kung isa ka man ngayon nahihirapan sa anxiety disorder, no? Gusto kong ipagbigay alam sa inyo na hindi ako doktor, hindi ako espesyalista, hindi rin ako eksperto. Ibinabahagi ko lang sa inyo ang aking personal experience pagdating sa nervyos o anxiety disorder. So ang video na ito ay para lamang po sa mga may anxiety disorder. Ibig sabihin, wala kang sakit, wala kang karamdaman. Kung may sakit ka, kung may iniinda kang malubhang karamdaman, ay hindi para sa iyo ang channel na ito. Bago ang lahat, lagi kong tinuturo, no, kung nakakaranas na kayo ng sintomas ng anxiety disorder, ay mas maiging magpakonsulta na kayo sa mga espesyalista, sa mga doktor, psychiatrist, ganyan. Huwag nyo nang hintayin lumala ang inyong anxiety disorder. Kasi ayan yung pinaka first big step para ma-overcome nyo yung anxiety disorder nyo. Kailangan malaman nyo kung ano yung nangyayari sa iyo, kung ano yung nangyayari sa inyo. Malalaman natin yan syempre sa tulong ng mga espesyalista. Yan ang unang-una kong ginawa kung bakit ko na-overcome ang aking anxiety disorder. So, topic natin ngayon, no, ikikwento ko sa inyo yung ilan sa mga karanasan ko kung paano ko na-overcome yung aking anxiety disorder, no. Ito naman yung lagi kong ito naman yung lagi kong madalas kong topic, no, kung paano ko na-overcome yung anxiety disorder ko. Kasi sabihin na natin may knowledge ka na, no? May knowledge ka na, sabihin na natin nakapa-check up ka na, no? Sabihin natin na nakailang pa-check up ka na. Pansinin nyo, mga classmate, no? Nakapa-check up ka na ng ilang ulit, pero normal lahat, no? Normal po talaga lahat ng medical examination mo. Tapos sinabihan ka ng doktor na wala kang sakit, normal ka. So, dapat kapag narinig natin yung mga ganyang mga senaryo, no, ganyang bagay, no, kapag narinig na natin advice na mismo ng mga espesyalista, paniwalaan na natin yun, no. Sadyang sa umpisa talaga mahirap paniwalaan yan. Kagaya ko, na-experience ko mismo yan, no. Sinabihan ako ng doktor na, kuya, wala kang sakit, no. Pero ang hirap paniwalaan sa sarili mo, no, kasi kahit sabihin nilang ganun, ang dami nating nararamdaman. Ganyan na ganyan ako nung una, no. Talagang gumugol din ako ng time, no, para maunawaan yan lahat, no. Kahit sinabi sa akin ng doktor na wala kang sakit, kuya, puro normal yung mga medical examination mo, puro normal. So hindi ko ma-convince yung sarili ko, na wala akong sakit. Hindi ako maniwala agad-agad, Gumugol ako ng time para maunawaan ko yung lahat. Tumagal ako sa anxiety.
disorder bago ko naunawaan ng lahat. Ganyan talaga. No, sadyang sa umpisa talaga, matatakot ka. Sa umpisa talaga, mahihirapan mong hirap kang unawain ang lahat-lahat. Dahil hindi mo pa kabisado yung nangyayari sa'yo, no? Hindi mo pa kabisado yung mga sintomas, no? Yung mga nararamdaman mong sintomas, hindi mo alam kung part pa ba siya ng anxiety o talagang may sakit ka na, no? Ganyan ako eh. Talagang may question mark pagdating sa isipan ko kung part ba siya ng anxiety disorder o masigla ako. Yan ang laging ano ko eh. At wala sa bokabularyo ko yung masigla kasi napakaraming sintomas na mabibigat akong nararamdaman. Talagang pahihinain ka ng anxiety disorder. Pahihinain ka talaga niya, no? Kaya dapat maging aware ka na kahit anong bigat. Ito po, pinaka-advise ko po, no? Kahit anong bigat po ng nararamdaman nyo. Ang dami kasing sintomas talaga na ipapa-experience sa'yo ng anxiety disorder. Kahit anong bigat yan. Part po talaga ng anxiety disorder. Ang dami ako man, halos lahat na ng sintomas talaga naranasan ko eh, no? At nasabi ko lang sa sarili ko, sabi ko, part pala talaga ng anxiety disorder yun. Talagang sa umpisa talaga, matatakot ka. Sa umpisa talaga, nandun yung mga pag-aagam-agam, no? Pero kapag tumagal ka sa anxiety disorder na hinaharap mo yung mga takot mo, unti-unti kang manunumbalik sa dati, no? Kapag tumagal ka sa anxiety disorder na ine-expose mo yung sarili mo sa labas, manunumbalik ka sa dati. Kapag tumagal ka kay anxiety disorder na nagbalik trabaho ka, dati ka nagtatrabaho tapos nagbalik trabaho ka muli, 100% pabalik po kayo sa dati. Kapag tumagal ka sa anxiety disorder na ine-expose mo yung sarili mo sa maraming tao, hinaharap mo yung takot mo, 100% po ay babalik po tayo sa dati, no? Yan ay base sa aking experience po. Maikwento ko po na paulit-ulit ko pong ibinabahagi sa inyo na nagbalik trabaho po ako na napakalakas po ng aking nervyos. Nandun po talaga yung yung para akong aatakihin. Nandun yung mga pag-aagam-agam sa sarili ko na baka last day ko na to. Nandun po yun nung nagbalik trabaho ako. Nagbalik trabaho po ako na napakalakas po ng nervous breakdown ko. Pero sa pananalig ko sa mahal na Panginoon, sa pagsuko ko, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa araw na ito. Gabayan niyo po ako. Ganun lang ako lagi, araw-araw, no? Yung mga sintomas na yun na nararamdaman mo, dun ka rin lalakas. Dun mo rin makakabisado. Yung araw-araw mo na sinasalubong yan. Dun mo rin matututunan niya na baliwalain eh. Dun ka lalakas, no? Anumang hirap ng mga sintomas na yan, no? Pinaparamdam pala sa atin yan para maging malakas din tayo, no? Hanggat sa dadating yung time na ma-experience mo uli siya, ang mabablak sa isip mo, ang tatatakagad sa isipan mo nun, ay, na-experience na kita dati, na-experience na kita kahapon, wala naman nangyari sa akin masama, baliwala ka sa akin, sige, laksan mo pa. Ganon, hanggat sa yung sintomas na yun, hindi siya nagtatagal sa'yo. Hindi ka tulad dati na nagpapadaig ka pa sa takot, sinasang-ayunan mo pa yung sintomas na yun, halos maghapon siya naka-standby, yung pangit na pakiramdam sa'yo, maghapon mo na-experience. Pero kapag lagi mo siyang ini-ignore, natutunan mo siyang i-ignore, natutunan mo siyang baliwalain, no? Yung pangit na pakiramdam na na-experience mo, hindi siya nagtatagal.
Kung dati, maghapon mo talaga na-experience yung pangit na pakiramdam. Kapag nasanay ka na, saglitan na lang yun. Saglitan mo na lang may experience yung pangit na pakiramdam. Minsan, or madalas, nawawala siya. Kapag di mo na siya naiisip, kapag hindi mo siya binigyan ng halaga, baliwala na siya. Kapag napaniwala mo yung sarili mo na malakas ka, no? Kapag napaniwala mo yung sarili mo na malakas ka at hindi ka naman kayang itumba ng anxiety disorder, ay wala na yung mga sintomas, no? Yan, katulad po ng mga idol ko na vlogger, no, ng anxiety disorder, katulad ni Kuya James. Yan, no, si Kuya James, katulad ni Sir Jeremy Hamili. Yan, tingnan mo, nagdadrive kung saan saan, ano, kasi totally healed na sila eh. Ayun talaga yung ano, talagang masasabi mong totally healed na talagang nahubaran nila ang anxiety disorder, nahubaran nila ng maskara. Ayun, yung kaya, katulad ng sabi ni the anxiety boy, nahubaran mo na ng maskara ang anxiety disorder, meaning to say, kabisado mo na yung sintomas, lahat ng sintomas, napaniwala mo na yung sarili mo na hindi ka kayang itumba ng anxiety disorder, anumang bigat ng sintomas na ipinaparamdam niya, no, ay no match na pagdating sa iyo. Ayan yan. Sa karanasan ko sa anxiety disorder, guys, kahit sobrang pagod, sobrang kabugdan ng dibdib ko, no, tapos nagpalpitate ako, wala naman nangyaring masama sa akin, di naman ako inatake sa puso, no? Kasi minsan talaga naiisip natin yan, konting kabog ng ating dibdib, no, iniisip agad natin, ay, baka magbulaps ako, baka atakihin ako sa puso. Mali po, ako na-experience ko, sobrang pagod ako, wala naman ng masamang nangyari sa akin, no. Tapos sobrang hilo ko, no, nagbabike pa ako, talagang tawag dito, ninervyos ako pagdating sa pagbibisikleta, no, ninervyos ako nung time yun, sobrang palpitate ng dibdib ko, sobrang hilo ko, tas nangangatog yung tuhod ko. Wala naman nangyaring masama sa akin, talagang pinaniwala ko yung sarili ko na baliwala ka, sige, dyan ka lang, sabi ko. Hinahamon ko talaga siya kung hanggang saan yung kaya niya sa akin, no. Nandun yung para tayong no, kung para sa iba, para tayong mga engot, no, pero hindi kasi nila alam yung hirap na nararanasan ng mayroong anxiety disorder, no. Wag naman sanang mangyari sa kanila na ma-experience din nila, no. At least tayo alam natin yung experience ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Alam nyo, guys, kapag na-overcome nyo yung anxiety disorder nyo, para na kayong immortal, no. Hindi kayo tatablan na basta-basta ng konting hilo, basta-bastang trangkaso, hindi kayo tatablan yan pag na-overcome nyo na yung anxiety disorder, dahil experience natin yung mga hirap, lahat ng paghihirap na pagdating sa mga sintomas. Hanggang dito lamang ang aking ibabahagi, mga classmate. Pinaka number 1, no, kung gusto nyo ma-overcome ang anxiety disorder nyo, no, pananalig sa mahal na Panginoon. Huwag ka magpakita ng takot, no, pagka lumalapit ka sa Kanya, nagdarasal ka sa Kanya, huwag ka magpakita ng takot. Kailangan ipakita mo sa ating mahal na Panginoon yung 100% na pananampalataya mo, yung 100% yan ipakita mo sa Kanya. Huwag kang lalapit na puno ng takot sa puso't isipan. Kailangan buo yung pananalig mo sa Kanya. Yun lamang po. Salamat, maraming salamat sa inyo, guys. God bless sa ating lahat. Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito.